Isa ka sa mga inidolo ko na boksingerong Pinoy sa Pilipinas, pero ang utak mo lang talaga ay barado. Nagpadala ka sa iyong kapatid. Mga kwento. Ito ang ilang mga manghang na banat ni Vincent Asulabio sa Angas ng Pinas na si John Noriel Casimero. Pagkatapos na sinabi ni Casimero na parang replay lang ito kay Jonas Sultan. Ano sa tingin niyo mga kagengeng? At ang post na ito ay may caption na bawi na lang tayo next fight. Chamba lang yun. Easy money. Geng geng. Mga kwento. Hindi lang nabulabog ang mga Pinoy sa naging resulta ng laban na ito. Dahil kahit na pagkatapos ng laban ay nabulabog at naguluntang pa rin ang lahat. Dahil tila nagbubuga na ng abo ang bulkan dahil malapit nang sumabog ang napakainit na bugso ng damdamin na maghahatid sa isang hidwaan sa dalawang kampo ng ating mandirimang mga Pinoy. Ang hidwaan na maaring sisira at puputol sa matagal ng panahon na inaalagaan na pagkakaibigan na magresulta ng hindi pagkaunawaan. At ang mula sa pagiging magkaibigan ay baka ito ay maging kaaway na ang kanilang turingan. Ang pangyayaring ito ay hindi na bago, lalo na sa mga boxing fans sa mga Pilipino, dahil halos pagkatapos na lang ng laban ng mga kabayan nating mga Pinoy na under sa Manny Pacquiao Promotions ay may ganitong eksena kagad ang sumasabog. Tulad na lang ng pagkatalo ng former Unified World Champion na si Marlon Tapales sa kamay ni Naoya Inoue. Ang Angas ng Pinas bilang isang vlogger ay nagbigay yan ng isang napaka-real talk ng mga reaksyon sa laban na pinapainit naman ng ilan at tila ginagawang pambabastos ang real talk ng reaksyon ni Casimero hanggang umabot na ito kay Tapales. Hanggang ang pagkakaibigan ni Casimero at Tapales ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawan, hanggang hirap na sila na gawin ang bagay na kahit pa magpansinan man lamang. Pagkatapos naman na natalo si Jonas Sultan at hindi na natuloy ang laban niya kontra kay Flacidus Nuno, ay muling umusbong na naman ang tensyon na si Sultan ay naghamon ng rematch kay Casimero ng fight money ay 1 million pesos. Hanggang sumagot naman itong si Casimero dahil medyo napaisip siya na bilang dating 3 Division World Champion ay ganyan lang pala ang halaga niya at ganyan lang din pala kaliit ang kinikita ni Sultan. Kaya may tensyon na naman ang namuo sa dalawa hanggang ito na sa ngayon ang nangyari. Pagkatapos na naman na bumagsak bilang talikod gapang itong sa Asulabio kay Junto Nakatani ay ganito naman ang nangyari. Una ay nagbigay ng reaksyon ng Casimero Brothers at pagkatapos ay naghamon sina Coach Nonoy Neri at Asulabio na maglaban sa ni Casimero sa 122 pounds o sa Super Bantamweight Division at kahit pa sa lugar ng Casimero Brothers gaganapin ang laban. Hanggang ito na mga kwento ang naging komento ni Asulabio na iniidolo niya itong si Casimero, pero barado lang talaga ang utak ni Casimero. Nagpadala sa kanyang kapatid at ginagos si Sean Gibbons. Kaya naman nang nabasa ito ni Coach Jason ay ito naman ang naging reaksyon niya. Nag-comment doon sa Facebook ni Cuadrolas at wala namang ginawa si Cuadrolas doon na masama. Parang sinabi pa niya nga na bawi na lang. Bawi na lang next life. Bawi na lang. Hindi, yung sinabi niya, bawi na lang sa next na fight. Pero yung tama doon na pagkasulat talaga, bawi na lang next life. Kasi ang pinagtataka ko kasi guys, 'di ba? Sinasabi nilang mahina lang daw yung kalaban si Natakani. Oh, sige, sakyan natin yung sinasabi nilang mahina. So yung bakit na hindi na tumayo si Astrolabio? Ano ba 'yon? Drama lang ba 'yon? Kasi 'di ba mahina yung sinasabi nila. Oh. Marami pa akong ibabato diyan, marami pa tayong ibabato kasi Marami sinasabi nila malakas. Yung mga kababayan nating Pilipino na naniniwala sa kanila na sinasabing 100% na nakahanda. 4 na buwan na. Akalain mo 4 na buwan na nag-training tapos isang round lang. Siguro sabihin ko kay Utol dapat isang taon tayo Tol. Sabihin ni Utol bakit? Si Astrolabio 4 na buwan, isang round lang. Dapat mapaano tayo? 3 round lang. Dapat 1 year yung ensayo natin. Marami pa akong ninyo guys, marami pa ako. Kasi yung ko lang talaga, bakit siya nag-comment ng ganun kay Cuadrolas? Wala namang masama si Cuadrolas na sinabi sa kanya, di ba? Bakit si Cuadrolas yung tinira tapos ako tinira din niya ako? Tapos sinabi niya pa na hindi daw dahil kay yung sir na yun, white dog, yung sir daw na hindi ka daw magaganyan. Wah! Natulog ka? Samang kay?
Si Cuadro Alas, kung hindi nyo natanong guys, kasi pinagmamalaki nyo na naman si White Dog. Yung white, yung white shit dog, pinagmalaki na niya na naman. Kung hindi nyo natanong guys, si Cuadro Alas 2 times world champion na yan. Yung nagpa 2 times world champion ni Cuadro Alas ay yung Omega, yung dati naming stable. Yung Omega po. At nung di ba, andyan na yan siya. Laging paipal-ipal na yan kay Cuadro Alas. Tapos nung nakalaban ni Cuadro Alas si Sultan at natalo si Cuadro Alas, ay iniwan po ni White Dog si Cuadro Alas. 1 taon po na hindi na nakalaban. Tapos ako na lang yung nag-encourage na, tol, ano yung ipapakain mo sa pamilya mo pag hihinto ka. Tapos noon, nabigyan ng opportunity si Cuadro Alas na lumaban, at ang nagbigay ng laban ni Cuadro Alas noon si champ, si Jiri Peñalosa. At nung nakita ni White Dog na maganda yung pinapakita ni Cuadro Alas, biglang umipal na naman, pumasok na naman si White Dog. At yung sinasabi-sabi nila na hindi daw, sabi ni Astrolabio na hindi daw, yung parang hindi daw, wala daw siya sa kalagayan sa ganyan kasi hindi dahil kay White Dog. Hindi po totoo yan. Mga kwento, ito ang naging caption sa post ni Casimero. Bawi na lang tayo next fight. Chamba lang yun. Easy money. Geng geng. At sinabi niya na parang replay lang sa nangyari kay Sultan. Anong masasabi niyo mga kageng-geng? Ikaw kukwento. Ang post nga bang ito ay hindi maganda? Ang meaning. Ang post nga bang ito ay dapat ay kainsulto ni Astrolabio? O hindi dapat sasabihin ito ni Casimero? Ikaw kukwento. Ano naman ang masasabi mo rito? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kwento sa inyong panood. Pero kung hindi mo pa nagawa ito kakwento, baka pwede kang mag-like, mag-subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna kayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Jonas Gaviola, kaya kwentong Jets, kaya kwentong J. Roa, at kakwentong nanonood niyang shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan, at abangan niyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.